Hello mga kagandang buhay! Kumusta po kayo? Welcome to our vlogs for today. This is Sols G, your business mentor. Who wants to be a millionaire? Sino po sa inyo ang gustong mag-milyonaryo? Yes, totoo po yan mga kagandang buhay. Sa negosyo, pwedeng umasenso. Ano ba ang status ng battery life mo para sa inuumpisahan mo ngayong negosyo? Full bar ka pa ba? Or nasa middle na ang battery mo? Or paubos na? Palowbat na mga kagandang buhay? Tutok na po dito sa Sols G Vlogs, negosyo at iba pa dahil tutulungan po kayo ng inyong business mentor para po maging successive ang inyong energy para po sa gusto ninyong negosyo. At ang ating po ngayong tatalakayin ay ang ating bigasan business. Gusto nyo ba ng mga kaalaman na dagdag pa para magkaroon ng full charge na battery at maging milyonaryo sa negosyo mga kagandang buhay? Nakita nyo ba? Ang dami ng bigas natin. Tatalakayin po natin ang bigasan business na swak po sa panlasa ninyo. Come on, let's go! Yes, mga kagandang buhay, nakikita po ninyo ngayon ang ating pong pagpapadala ng bigas sa ating pong pwesto sa Boracay Island. At nakakatuwa mga kagandang buhay na nagsimula lang po tayo sa pasampu-sampung sako. Nag-umpisa lang po tayo sa maliit na negosyo hanggang naabot po natin itong isang truck po talaga na stocks po galing sa ating supplier. So, ito po ang mga best-seller na bigas na ating tinitinda sa ating mga store. This is Hasmin Red, mga kagandang buhay. Meron din tayong Hasmin na yellow at Hasmin blue. Ayan, mga best-seller po yan na tatak ng bigas sa ating store. At nakikita po natin ngayon, patuloy ang pagkarga. Pangatlong pamboat na po ito, mga kagandang buhay na ating kinargahan. Ang pagninegosyo ng bigas ay hindi rin po madali. Kasi, una-una mga kagandang buhay, ang dapat nating isipin is paano tayo magkaroon ng stocks na competitive po ang price. Paano tayo magkaroon ng supplier na hindi nauubusan ng supply. Yan po ang dalawang dapat natin i-consider sa pag-ninegosyo ng bigas. Lalo na po kung pinasok mo na ang wholesale industry. Kasi sa retail mga kagandang buhay ako nag-umpisa, ang una ko pong strategy is, syempre, kumuha muna ako sa mga wholesaler. Tapos nagmasid-masid po ako kung ano pong mga bigas ang patok sa masa. Bawat lugar po kasi, kanya-kanyang mga supplier. So, kanya-kanya din po silang tatak ng sako. So, tatalakayin din po natin later on mga kagandang buhay kung bakit maganda rin na sumabay tayo sa mga tatak ng sako na patok na sa ating lugar. At kung ano po ang kahalagahan na meron din tayong sariling tatak ng sako po mga kagandang buhay. Paano po ba yon gawin? Ito na po ang pang-apat na pamboat na patawid po ng Boracay. So, syempre, kung mag-umpisa po tayo ng negosyo, lahat po ng study gagawin mo. Kaya dito po, unti-untiin ko sa Sols G Vlogs, negosyo at iba pa, kung ano po ang mga pasikot-sikot na daan, yung mga sekreto po ng bawat negosyante, kung paano po mapalago ang kanilang negosyo, dito lamang po yan ninyo matutunghayan dahil very abundant po tayo ng mga ideas, hindi po tayo
tago-tago mga kagandang buhay para po maging successful din po kayo sa inyong negosyo. Kaya isa-isahin nating himay-himayin mga kagandang buhay. Umpisan muna po natin sa magkano ba ang pwede nating umpisahan. Magkano ba ang puhunan na dapat nating umpisahan? Ano ba yung magandang umpisa ng pag-put up po ng bigasan business? Mas maganda bang sa maliit muna or sa mas bongga na? So, saan ba tayo dadaan mga kagandang buhay? Isa-isa ko po yung tatalakayin sa inyo para kayo po mismo ang magtimbang-timbang at kayo po mismo ang mag-decide kung saan po kayo dadaan, kung paano po kayo mag-umpisa. Medyo rough road din po ang negosyo mga kagandang buhay kung hindi po natin bibigyang pansin yung kahalagahan ng nasabi ko po kanina na magkaroon po tayo ng supply na hindi po nauubos, consistent po yung mga supply natin sa ating store. Kasi kung marami na tayong suki at saka lagi tayong nauubusan ng bigas, maari pong patawid-tawid sa iba, mga supplier ang ating mga suki. At kung mahatak po ng iba ang ating mga suki, maaari pong mawalan tayo ng suki. Kaya napaka-importante po talaga yung meron tayong matibay na supplier sa pagtitinda ng bigas. Yun po talaga. Kasi ang pwesto po mga kagandang buhay, madali na lang po yung hanapin. Kasi kung competitive po ang price mo, madali lang po yan. Makahatak tayo ng customer, lalo at masipag po tayo sa marketing strategy po natin. Ang napaka-importante po talaga kung saan tayo kukuha ng supplier na competitive po ang presyo. Kaya, sige, talakayin natin lahat yan. Dito lamang po sa vlogs natin for today. Hello, Manager Bio! Okay po, Manager Bio at your service. Oo, ito po yung ating bigas papunta po sa ating store doon sa palengke. O, sa loob. Ilan na to, Manager? 75 bags. So, dalawa ang ating store. Saan mo ito baba? O, sige. Doon muna po sa ating 17 square meter na store. Ang 75 bags. Padala po yan ni Manager Bio. Himay-himayin po natin mga kagandang buhay ang mga detalye sa negosyo po ng bigas dito po sa mga vlogs natin. So in general for today, pinakita ko lang po yung isang truck natin na delivery na hinahati-hati po natin sa ating 4 na pwesto. Kasi gusto ko lang po ma-inspire kayo na pwede pong maging milyonaryo dito sa pagninegosyo ng bigas. Kasi sa totoo lang, milyon po ang kapital nito. Kasi ang pagninegosyo po ng bigas, talagang napakalaki po ng puhunan na dapat nating ibigay para dito. Pero kung meron na pong nagtitiwala sa atin ng mga supplier, makakapag-stock po tayo ng ganito karaming bigas. 1 month po ang aking pong terms dito. Ang kalahati po ay 15 days at ang kalahati po ay 30 days. So, napakalaking ayahay na po yan sa party po ng Solteda Store. Magkaroon po ng ganito karaming bigas na pinapautang po tayo. Step by step po yan, mga kagandang buhay, ay ating himay-himayin. Kaya lagi pong tumutok dito sa ating mga tricks, ating mga advices po dito sa lahat ng aking mga business. Lalo na po dito sa pinakapaborito kong business, ang pagbibigasan. From 7 bags of rice, yes, totoo po yan mga kagandang buhay. Nag-umpisa lang po ang kagandang buhay ninyo sa 7 kaban ng bigas na pinagkatiwala po sa atin ng ating mga kasamahan din dito, mga wholesaler. Kunti lang po ang unang naging puhunan namin ni Kabeng Roger
And then, nagtiis po kami na kukuha sa mga wholesaler din. Pasampu-sampu kada araw. Pag nabenta ang 10, balik na naman, bili na naman ng 10. So, bakit po nagtiis? Dahil, syempre, gusto ko rin po sanang maramihan ang display ng aking store kasi mas marami pong display, mas attractive ang store. Kaso lang nga po, wala po tayong kakayahan nung nag-upisa po tayo na kahit maka 50 bags lamang po ang display ng bigas natin. So that time po mga kagandang buhay, ang binebenta po naming bigas is dalawang klase lang. Super white po at saka regular rice. So may mamahalin at saka mumurahin bigas. Ngayon, ang mga padala po natin sa Boracay is 450 bags of blue bags and 200 bags of red rice o red jasmine. Yun, tuwang-tuwa po ang ating mga cargo boys at ang mga may-ari ng ating cargo boat. Dahil pag ganito po na marami kaming padalang bigas, of course, marami pong kita nila ngayong araw na to. Ang bayad po namin sa bigas namin na patawid is 15 pesos per bags dahil discounted po tayo. Sa iba po, pagka maliitan lang po ang padala is 20 pesos per bag patawid po ng Boracay. Pero tayo, dahil naka-discount po tayo, ay 15 pesos lamang po ang bayad natin. Ngayong araw na to, ang sabi ko sa inyo, to inspire you, dahil kung brand out ka pa sa negosyo, ibig ko sabihin mga kagandang buhay, pag brand out ka pa, yung ano mo, yung isip mo, gulong-gulo pa kung ano yung dapat mong umpisang negosyo. Pwedeng naisip mo na tracking services, pwedeng maisip mo na groceries or bigasan na kagaya nito, or clothing business, online business mo, mga gagandang buhay, at iba't iba pang mga business, kagaya ng fruits and vegetables. Oo. Iba't iba pong mga negosyo. So, run out ka pa, hindi ka pa naka-decide kung ano po talaga ang gusto mong pasukin. Oo. Meron naman pong mga negosyante na nakapag-umpisa na. Oo. At patuloy na nagsisikap at patuloy na naghahagilap kung totoo ba talagang may asenso sa negosyong ito. Yung iba na paghihinaan na ng loob. Kasi hindi naman kasing ganda yung naging umpisa nila, kagaya po ng sinasabi ko. Oo, pero kapag ganun po ang sitwasyon mo ngayon, ang masasabi ko lang po mga kagandang buhay, patuloy po na magbigay ng sakripisyo. Kasi malalagay mo talaga sa ayos ang iyong negosyo. Kasi nung una mga kagandang buhay, hindi naman nag-isip kami na umasenso po talaga dito sa negosyong ito. Basta kami po, in-enjoy lang namin at nagpatuloy po kami. Halalang patuloy lang na nagsipag at naghanap pa ng ibang mga opsyon na dapat naming itinda. So in combination po, para sa bigasan business, meron po tayong grocery business. Yan, nagdadala po ng mga grocery sa Boracay. Pwede po nating panghalo sa grocery, natin, paninda ang bigas. Yun, maging variety store po tayo. Kasi habang nagbibigay po tayo ng lakas para po mas stable natin ang ating negosyo, ang dami din pong mga adventure ang ating pong sinusubukan. At dito po sa ating mga vlogs ay matutungayan ninyo yan. Actually, ang dami ko na pong na-vlogs at mga advices din na nabigay sa inyo sa ating main channel. Doon po sa Sol's Gandang Buhay na channel natin. So hanapin nyo na lang po sa playlist ang ating mga grocery business tips at ang ating itlugan, ang ating din pong rice business. Pero dito po ngayon sa Sol's Chi Vlogs, Negosyo at Iba Pa, ay patuloy ko pa pong i-explore mga kagandang buhay ang pagmi-mentor sa inyo. So comment down na lang po sa mga gusto pa ninyong malaman at himay-himayin po natin. Mamaya po
gagawa pa ako ng mga content doon po mismo sa loob ng ating store mismo, sa ating retail outlet. So doon mas mahimay-himay po natin ang mga information na gusto ko pong i-share sa inyo tungkol po sa negosyong bigasan. Ano po mga kagandang buhay ang inyong pakiramdam kung dumating ang gabi at wala po tayong ilaw? So madilim po ang paligid natin. Siguro kahit nasa loob tayo ng bahay natin at pupunta po tayo sa loob ng kwarto, mahirapan pa rin po tayong mga para wag po tayong mabangga sa mga gamit po sa loob ng bahay natin. So, sa pagninegosyo po, ang lagi ko pong sinasabi sa inyo, sa mga previous vlogs ko na po, nag-umpisa po kaming brand out. Brand out po talaga sa ideas. So, sumubok po kami sa isda, sumubok po kami sa prutas, sumubok po sa bigas. So, walang mentor. Sarili lang po talagang tuklas. Ang akin pong mga advices po sa inyo is based po sa aming experience ni Kabiang Roger. Hindi naman po kami nagsasabi na expert po kami, pero nais ko lang po talagang i-share po sa inyo. Dahil kapag ka-brand out, ayaw na natin pong matumba tayo kasi masakit po yun. So sa pagninegosyo, ayaw po nating malugi at maubos po ang ating puhunan. Masakit talaga yun mga kagandang buhay. So kung nakaselect na po tayo ng ating dadaanan sa negosyo, better po mga kagandang buhay. At syempre, maihalin tulad ko rin po sa cellphone natin. Social media na po tayo ngayon. Maihalin tulad ko rin po mga kagandang buhay kasi ang cellphone natin bago tayo mag-travel, kailangan full charge. O i-full charge po natin. Di kasi natin alam kung ano po yung mga emergencies, kung ano po yung mga madadaanan natin, maaring ma-delay po tayo sa mga pupuntahan natin at wala po tayong ma-chargean, at least naka-full charge tayo. Medyo mahaba-haba po yung battery life natin. So, sa negosyo naman, kailangan po talaga preparation. So, di ba sa cellphone, china-charge ka agad natin kasi alam natin, magbabiyahe tayo. So sa negosyo, kailangan din natin ng preparation, mahabang preparation din para magkaroon tayo ng long life. Oo. Mas medyo malayo-layo yung energy natin sa tatakbuhan natin. 'Di ba? Kaya kamusta po yung battery life mo ngayon, mga kagandang buhay sa negosyo? Nasa halfway ka na ba? O medyo susuko ka na, parang palubat ka na, mga kagandang buhay, kasi sabi niyo, ano ba to si Kagandang Buhay? Ang sabi niya, maganda talaga ang negosyo. Bakit nahihirapan ako? Bakit parang ang tagal ng asenso? Di ba? Subscribe na po dito sa aking channel dahil tututukan ko po ito eh. Tututukan ko po yung isa-isa pong mga information. Ang negosyo kasi, hindi mo maa-absorb yung every information at every advices kung madaliin mo. Kailangan unti-untiin natin yung mga tricks at mga advices natin, mga kagandang buhay. Kaya inaanyayahan ko po kayong subscribe ang aking channel para at least updated kayo. Oo, ang mentor po ninyo, this is Souls G. Siguro, medyo mahaba-haba na rin yung aking naging sakripisyo, naging pinagdaanan ko, mga experiences ko. At umasenso naman po ang aming negosyo. Kaya siguro, parang confident din po talaga ako, ma-share ko rin ang aking mga karanasan. Kasi nga, syempre, naging asinsado rin po, mga kagandang buhay, from 7 bags of rice, nakita nyo naman, nagpapadeliver na po tayo sa 4 na outlet natin ng 1,000 bags. Ganyan po, sa Boracay po, medyo marami-rami. Yung dito lang naman po, siyempre, more on retail po dito sa mainland, kagaya po ng nilalagay ni Manager Bio ngayon sa namin, Travis. So ayan po, makikita ninyo, Manager Bio, tsaka si Polly po,
Naglalagay po sila ng stocks sa ating outlet po ditong dalawang store. Dito po sa Katiklan. Jerby Poli. Isa pa pong gusto kong talakayin sa inyo kung paano po magkaroon ng tauhan na ganito ka-loyal kay Manager Bio. Ganito kasipag. Tsaka lahat sila. Hindi mo na kailangang utusan po. Kaya po nilang magtrabaho sa pressure na trabaho, ganito kapagod. Kung maalala ninyo si Jojo. Hello! Oh. Si Jojo po, mga kaganang buhay, is siya po nag-aalaga ng mga kambing natin, baka, itik. Pero tingnan nyo po, pag dumating yung aming stocks, nandito pa rin po sila. Ano ba sila? All around. So, paano po ba makakita ng mga taong ganyan? Oo. Kasi kung hindi ka po magaling manage ng tao, naku, hindi po tatagal ng ganyan. Kaya confident din po ako magbigay ng mga tips, mga kagandang buhay tungkol dyan. Dahil Manager Bio is more than 1 decade na yan sa atin. Sila po yung mga tunay na katuwang natin. Si Ulong din po doon, mga kagandang buhay. Oh. Dito na po sila lahat natuto sa akin na mag-drive. Si Polly, driver na po yan. Si Manager Bio talaga. Ilang disgrasya na yung inabot ni Manager Binyo. Oh, tinaob nga niya yung isang truck natin ng itlog. Yay! Mabuhay! Oh, di ba? Tinaob niya yung isang truck natin ng itlog, mga kagandang buhay. Oh, legendary. Dito pa rin siya, wala pa rin kadala-dala sa driving. Kahapon nga lang, mga kagandang buhay, nadakip siya ng LTO. Oh, no! Oh, kinuha po yung lisensya niya, tapos yung violation po namin. Kumupas yung truck namin, hindi na daw pula, naging orange na daw. Kaya nag-change color daw kami. Oh, no! Ang lakas ang hangin. Ang lakas ang hangin po dito. Kaya, ngayon, dadalhin ko po kayo sa store natin. Ano ba yung gusto ninyong una nating talakayin? O ganito, ang una nating talakayin is, magkano yung pwedeng puhunan para makapag-umpisa. Yan siguro ang dapat nating talakayin at iba't iba pa, mga kagandang buhay. So, after ma-upload natin itong video, ano lang kayo, magpaabot lang kayo ng mga katanungan para po masagot natin yan. Yung iba kasi, mga about sa BIR, about sa mga permits, di ba? So, sagutin natin yan. Tapos, paano maghanap ng supplier, paano magkaroon ng tauhan na kasing sipag at kasing babait nila. Tapos, syempre, paano magpresyo sa mga bigas natin. Talakayin natin yan, mga kagandang buhay. Lahat yan. Dito lang po sa Solos G Vlogs, Negosyo at iba pa. So, tungkol naman po sa ating mga sipatan, serye, sa livestock business naman, mga kagandang buhay. Tawid lang kayo ulit sa main channel ko, Solos Gandang Buhay. Tapos, kapag ka-grocery vlogs naman po, parte sa store po, bigasan business ang gusto nyo mga topic, tawid po kayo ulit dito sa aking pong second channel, Solos G Vlogs, Negosyo at iba pa. Para po itong inyong lingkod, Solos G, ang inyo pong business mentor ay lahat-lahat na package deal. Mabigyan ko po kayo ng, ng mga tips and advices, tapos po ma-maintain po ninyo yung energy ninyo. Huwag po kayong malowbat. Kung halfway pa lang po kayo at medyo parang hinihila na po kayo na hindi kayo makapag-recharge para maging full charge ulit, dito lang. Kasi napanatili ko rin po ang full energy. Oo. Kaya nga po kung hindi ako full energy, mga kagandang buhay, hindi ko na po kaya talagang magbigay sa inyo ng mga vlogs na ganito. So, wag niyo pong sabihin na minsan man sa buhay ni Solos G at saka ni Kabeng Roger ay hindi rin po kami na drained. Oo. Actually, na-drained din po kami. May mga time din po na ganon. Pero, paano? Paano po nagkaroon ng energy, na full charge po ulit? Tapos, ma-maintain po ang init. Oo, ang init ng negosyo po para patuloy po tayo kumita, 'di ba?
para maging milyonaryo, mga kagandang buhay. Milyonaryo sa utang, at saka milyonaryo din po sa kita at nakakaput up po tayo ng mga investments po natin paunti-unti. Oo. Tsaka nagbabayad po tayo ng tamang tax, di ba? Kasi napaka-importante yon. Yun kasi ang halos kinakabahan ang lahat ng mga gusto mag-umpisa sa negosyo. Yung baka daw, kulang pa daw sa tax ang kikitain nila. O sino ba naman ang negosyanteng hindi takot dyan sa BIR? Naranasan din po natin mapinalty. Kailangan lang po talaga tama ang ating declaration at tama po yung mga proseso. Equip po tayo ng knowledge pagdating po sa negosyo, di ba? Huwag lang po mga illegal ganyan. Kailangan po legal po lahat ang ating mga negosyo para naman ay wala tayong sagabal sa buhay natin. Kasi nga sabi ng iba, bakit daw ako nag-i-expose? Gusto kong tumulong eh. Oo, gusto ko pong matuto kayo eh. Gusto ko po yung mga OFW, mag-impok ng pera, mag-ipon para po sumubok sa negosyo. At mag-guide ko po para, di ba, kapag ka nga brand out tayo at saka nabangga tayo, ang sakit. Sakit po yan. Ang sakit po talaga malugi sa negosyo, mga kaganaboy. Imagine, nag-ipon ka po abroad, tapos pinut up mo ng negosyo, nalugi. Tapos yung iba naman na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, very sad sila sa buhay nila. Dahil sabi nila, hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Mahinang nila lang. Or di kaya, hindi kami cool. O kulang yung pagkatao namin dahil hindi kami nakatapos ng pag-aaral. Wag ganon, mga kagandang buhay. Ang dami pong umasenso sa negosyo na hindi nakapagtapos na pag-aaral. O, tingnan nyo yung mga OFW, hi! O, mga OFW dyan, hi! So, nag-iipon yan sila ngayon abroad. Mga nakapagtapos yan. O, tapos pag uwi nila dito, magninegosyo yan. O, tayo pong hindi nakapagtapos, hindi tayo nakapag-abroad, tapos naging successful po tayo. Naku, laking panalo, mga kagandang buhay. Kaya huwag kayong malungkot. Kasi minsan yung may iba pong, sinisisi nila yung mga magulang nila dahil hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, kaya mahirap sila. No. Pasalamat po kayo, mga kagandang buhay, inalagaan kayo ng mga magulang nyo. Naging tao kayo, kahit di kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Pero alam mong magbasa at magsulat. Be thankful to your parents, mga kagandang buhay. At nasa diskarte po yung pag-asinso. Oo, kahit hindi naman tayo nakapagtapos ng pag-aaral. At gamitin natin yan para maka-inspire tayo sa iba. O, kudos sa ating mga OFW dyan, ha? O, napaka-bless nyo dahil kumikita kayo ng pera. O, yung mga dito naman sa Pilipinas, na mga empleyado gusto magnegosyo, huwag pilitin, paunti-unti lang po, huwag mag-loan. O, wag umutang para makapagnegosyo lang. O, mas maganda pag wala ka puhunan, maliit pa muna yung umpisahan mo. Pero para naman po sa bongga, na meron naman talagang mga gold sa labi, o, di ba, binigyan ng pamana ng mga magulang, go for it, negosyo ka na. Mas dadagdag yung mga milyonis mo. O, dito ka lang kay Solos G. At magtanong, sasagutin ko. Kaya, yan. So much for this, mga kagandang buhay, dahil malakas ang hangin, wala akong videographer, busy po si Manager Bio sa paghakot ng ating mga stocks. Pupunta na po ako doon sa store natin para naman po ibang topic naman. Ayan, ang hangin, grabe. Oh, bye-bye! I love you all!